Sa lahat po ng mga kapatid at mga kaibigan na tumatahan sa buong sanlibutan, tanggapin natin ang isang dakilang pagbati na patuloy na ibinabahagi sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kapayapaan ay sumaating lahat. Amen. Isang dakilang panahon at pagkakataon na patuloy na ang kanyang kagandahang loob ay mananaan sa puso't isipan ng sino mang tao na nangatakot sa Kanya. Gaya ng nasusulat, mga kapatid at mga kaibigan, ang pakikipag-ibigan ng Panginoon ay nasa nangatakot sa Kanya at ipakikilala niya sa kanila ang kaniyang tipan. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Ang pakikipag-ibigan pala ng Panginoon ayon sa nasusulat ay nasa nangatakot sa Kanya. Paano tayo matatakot sa Panginoon, mga kapatid at mga kaibigan, kung hindi natin nalalaman ang Kanyang utos at ang Kanyang kapangyarihan at ang Kanyang kahatulan? Ngayon, ito na nga, mga kapatid at mga kaibigan, samantalahin natin ang isang dakilang panahon at pagkakataon sapagkat ang Kanyang kagandahang loob, ang Kanyang kautusan ay hinipan na sa Kanyang banal na bundok, sa Kanyang banal na bundok ng Sayon. Kaya't mapalad ka, kapatid, mapalad ka, kaibigan, mapalad ang lahat ng mga taong nananahan sa sanlibutan sapagkat dumating na ang oras na ang tinig ng Panginoon na nagbubuhat sa banal na bundok ng Sayon ay naririto na at ating narinig at ipinapahayag. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, kung tunay nga na nais mong makilala ang tipan ng Panginoon, alamin mo kung saan nagbubuhat ang kanyang tinig. At ito'y pinatunayan ng mga bagay na nasa sulat na ang tinig ng Panginoon ay pinahihipan sa banal na bundok ng Sayon. Mga kapatid at mga kaibigan, samantalahin nating umawit ng pagpupuri, patuloy nating itaas ang dakilang pagtitiwala at karangalan sa ating Panginoong Diyos. You are the King of Kings and Lord of Lords. Ipahayag natin, mga kapatid. You are the King of Kings and Lord of Lords, our Savior and our hope, that we praise. We praise. You are the Father of the greatest word and the Holy Ghost, that we praise. We praise. We praise you, God. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. We worship you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. Jesus Christ. Jesus Christ. Oh, Jesus Christ, our Lord. Patuloy tayong magpasalamat, mga kapatid. Oh, thank you, God. Oh, thank you, Lord. Patuloy tayong umawit ng may buong kagalakan, mga kapatid. Oh, thank you, God. Oh, thank you, Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever. Forever is your
glory unto Thee, O Lord, will I sing. Patuloy natin ipakilala ang katwiran ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. Salamat sa iyo, aming Ama. Ipahayag natin, mga kapatid, Salamat sa iyo, aming Ama. Kami iyong binigyan ng katiyakan patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. patuloy tayo, mga kapatid, na magtaas ng isang banal at dakilang pagtitiwala sa ating Panginoon Diyos. Dakilang Diyos, Ama, na ang luklukan ay nasa isang kalangitan, na ang mga mata ay nagmamala sa mga banal na nasa lupa. Tunay nga, Panginoon, na itinataas namin sa iyo ang isang dakila at banal na pagpupuri at pagluwalhati sa iyong kabanal-banalang luklukan. Amen. Kami, Panginoon, ay patuloy na nagagalak na magpuri at magpasalamat sapagkat dumating na ang takdang panahon at ang oras na ang iyong pakikipag-ibigan ay sa lahat ng mga tao na makakaunawa, makakamalas, at makakaalam ng iyong kahatulan at katwiran na sa pamamagitan nito'y di tumuhukuman ang buong sanlibutan. Amen. Nagagalak kami, Panginoon, sapagkat nagtayo ka ng iyong mga lingkod upang gamitin mong dalisay na kasangkapan upang ang iyong katwiran ay maisa-isay sa buong sanlibutan kung saan dito mananahan ang lahat ng mga tao na hihirangin mong maging bahagi ng iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Amen. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na namamagitan sa puso't pag-iisip ng sinumang tao na nagbubukas ng pagkaunawa na tumatawag sa bawat isa upang makabahagi ng kaharian ng langit kung gaya't sa iyo namin tinitiwala ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na manunubos ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi ng Amen. 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 Binabati po namin ang lahat ng mga tao na nangalat sa buong sanlibutan ng kapayapaan ay sumaating lahat sa pamamagitan ng Jesucristo na muling binuhay sa ikatlong araw. Amen. Pakikuha po natin yung ating mga banal na kasulatan at kami ay inyong subaybayan. Ginagamit po namin banal na aklat ay King James Version International. Subaybayan niyo po kami sa pagbubulay-bulay natin sapagkat sa huling panahon tayong lahat ay iniimbitahan ng ating tagapagligtas upang makinig, unawain, at maunawaan natin, paniwalaan natin at ilagan natin ang buong puso, buong pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa yung ating paniniwala sa lahat ng hula ng mga banal na propeta na pinatotohanan ng mga banal na gusto na katuparan ng hula ng mga banal na propeta
sa lahat ng mga iniimbitahan na itinakdang tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Sundan niyo po kami sa Aklat ng Lucas, Kabanatang 1, Talatang 33. Babasahin ko po muna sa 31, 32, 33, Aklat ng Lucas, chapter 1. At narito, maglilihi ka sa iyong tiyan at manganganak ka ng isang lalaki na tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus. Siya magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan at sa kanya ibibigay ng Panginoon Diyos ang luklukan ni David na kanyang ama. At siya maghahari sa ang kanihakong magpakailanman at hindi magwawakas ang kanyang kaharian. Amen. So sa lahat po ng iniimbitahan na maglalagak tayo ng pagtitiwala at paniniwala upang makamit natin ang pag-asa na habang naghihintay at nagbabantay tayo at pinamumuhay natin yung katwiran na sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta na magsusugo siya ng tagapagligtas sa kanyang bayan sa panahon ng kawakasan at ang kanyang kaharian ay hindi magwawakas kundi mananatili na magpakailan-kailan pa man. Unawain po natin mabuti na ang kaharian itinayo rito tayong mga tinatawag at iniimbitahan na makakakilala sa ating tagapagligtas na espiritu, walang laman, walang mga buto. Binuhay siyang mag-uli in eternity. May katwiran tayo na paniniwalaan ng ating tagapagligtas upang tayo makatiyak na sa paghihintay at pagbabantay sa muli niyang pagparito, nadatnan niya tayo, na bahagi tayo ng kanyang kaharian. Meron tayong selyo o tatak ng patotoo na nakatatak sa puso't isip natin, na lumalabas sa labi natin yung patotoo ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Ang pagtitipon po ng mga matuwid na iniimbitahan sa gawain ng ministeryo ng Panginoong Jesucristo na itinayo. Ang itinayo ng ministeryo tayong mga iglesia na aalala ng tanda ng patotoo. Amen po ba? Amen. Ang katayuan ng maluwalhating iglesia na walang dungis at kapintasan na inihanda ng Panginoong Jesucristo, na siya ang nag-iimbita sa ating lahat, na tao kong katulad nyo, na ginamit akong tao, na ibinukay labi ko, na ipahayag ko yung kanyang kabutihan at kagandahang loob sa lahat ng mga tao na walang bayan. Amen po ba? Amen. Kaya ilalagak natin yung ating paniniwala sa lahat ng hula ng mga banal na propeta na pinatutuhanan ng mga banal na apostol sa atin na mga tagapagmana ng kanyang pangako. Lahat naman tayo, mga kapatid at mga kaibigan, ay may mga Bible sa ating mga tahanan. Masusubaybayan nyo kami. Kaya basahin natin yung buong chapter ng Aklat ng Lucas. Mauunawaan natin na ang kaharian niya yung mga umaalala at gumugunita ng patotoo. Nangyari po yung patotoo na paniniwalaan natin. Ang manunubos natin, ang umako ng kasalanan natin at ang kasalanan na inako sa atin na alipin tayo ng pasimulang aral ng sanlibutan. Amen po ba? Nasa Aklat ng Galacia yan, chapter 4, verse 3 and 4. Sa pasimula pa lang po, naalipin na tayo ng walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Nadaya na ni Satanas si Eve. Ipinagbabawal huwag kainin ang bunga ng kahoy sa gitna ng paraiso. Napaniwala ni Satanas si Eva. Kaya tinawag na Eva si Eva. Si Eva po ang pinanggalingan ng lahi ng lahat ng mga tao. Pakibasa po natin sa Genesis para maunawaan natin mabuti. Amen po ba? Amen. Kaya sa Genesis pa lang, na pandemya na tayo ng paniniwala ng sanlibutan. Kaya marami pang henerasyon na nangyari in the Old Testament na kung makikita natin sa mga kasaysayan ng
Old Testament, makikita natin na talagang mayroong makapangyarihang Diyos na nagliligtas sa kanyang bayan. Amen po ba? Amen. At kung mababasa natin yung 12 angka ng lahi na alipin ng Ehipto, ngayon, para makatakas at alisin sa pagkakaalipin ng Ehipto yung kanyang bayan, yung 12 angka ng lahi ng Israel, sinubo si Propeta Moises. Amen po ba? Mababasa niyo ron, marami pa kasaysayan eh. Bago isubo si Propeta Moises, ipinanganak siya sa angka ng Bibita. Amen po ba? Amen. Ipinapapatay ng hari ng Ehipto ang lahi ng 12 angka ng lahi sapagkat malakas dumami ang mga Israel. Baka mamaya sila ang maging alipin ng Israel, ang Ehipto. Ipinapatay ang mga sanggol 2 taon. At si Propeta Moises inilagay sa isang matibay na lalagyan ng sanggol at itinaalog sa ilog at nakuha siya ng anak ng hari ng Ehipto. Tama po ba? Kaya siya tinawag na Moises. Ngayon talagang mababasa natin sa aklat ng Exodus. Nung palayain ng Panginoon Diyos yung kanyang bayan, ginamit si Propeta Moises. Sa huling araw ng pagpapalaya ng Panginoon Diyos sa kanyang bayan, tinatatakan po yung mga haba ng 12 angka ng lahi at yung naitatake, hindi pinupuntahan ng manlilipon. Ngayon, sa panahon ng kawakasan, tinatatakan na rin yung mga iniimbitahan na tinatawag at pinipili upang ihalal na matibay at matatag na kaharian na nakatala na sa langit. Amen po ba? Kaya ang kalagayan ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayo na nakarecord sa langit, sa pagpupulong natin, may mga tanda tayo ng patotoo sa puso't isip natin. May inaalala tayong pagdurusa ng ating tagapagligtas sa krus, na inako niya yung kasalanan ng lahat ng mga tao sa buong mundo. Kaya gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya kanyang buktong na anak upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya ay huwag nang mapahama kundi magkaroon na ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Upang ang sino man sa kanya ay maniwala, makadyak na sa buhay na walang hanggan. Dahil napandemya tayo ng aral ng sanlibutan, napailalim tayo sa iba't ibang uri ng kultura at tradisyon. Kaya tayo nagdiriwang may naalala tayong hula na nangyari. Ipinapo sa krus yung ating ministro, yung ating guro, yung ating tagapagligtas upang kupkupin niya yung kasalanan natin hanggang kamatayan upang mapako sa krus yung kasalanan ng bawat isa sa atin na mali yung ating lakad ng paniniwala sa sanlibutan. Kaya sa silong ng mga langit, sa pangalan ni Kristo Jesus, masusumpungan natin ang kaligtasan. Wala pong ibang pangalan na nakalagay sa aklat ng Gawa 4:12. Sa silong ng mga langit, sa pangalan ni Jesucristo, masusumpungan natin ang kaligtasan. Kaya ang Panginoong Jesucristo ang nag-iimbita ngayon. Amen po ba? Amen. Pagdating sa Hebrews chapter 12, verse 26, huwag niyong tatanggihan yung nagbabalita sa inyo ng kabutihan at kagandahang loob ng Panginoon. Dahil ito na yung panahon upang makatakas tayo sa walang kamuluhang aral ng sanlibutan. Dahil paparituan hukom ng mga hukom. Siya ang makatarungang hukom ng mga hukom. Di po ba nakagagalak na datnan tayo na pinamumuhay natin yung hula ng mga banal na propeta? Na pinatunayan ng mga banal na apostol sa atin yung mga nangyari na paniniwalaan natin. Sang-ayon po ba tayo doon? Nangyari po yan Binanggit doon sa sulat, sa aklat ng Gawa, chapter 17, verse 31. Ipinakilala ng Panginoon Diyos yung kanyang anak sa buong mundo, sa lahat ng mga bansa, nang buhayin niya magpuli in the third day. Dahil yan po yung katwiran na paniniwalaan natin upang tayo maligtas lahat. Amen po ba?
Individual tayo, bawat isa may mga relasyon tayo. Bagamat talagang nangalan ng mga itinagda na siya lang ang may kapangyarihan na linisin yung maruming lakad ng paniniwala natin. Maliwanag po ba sa atin? Hindi sa isip at sarili natin lilinisin yung maruming paniniwala natin. Meron pong isinugo na maglilinis ng maruming paniniwala natin at yung isinugo ang paniniwalaan natin. Amen po ba? Amen. Paniniwalaan natin yung ginawa niya, nagpinako siya sa krus. Siya yung nagdusa. Siya yung kumutkop ng kasalanan ng lahat ng tao sa ilalim ng silong ng mga langit. At siya lang yung katangi-tangi na ipinako sa krus. Tanda na pagtutubusin ang kasalanan ng marami. Siya lang ang katangi-tanging nagdusa at naghirap ng lahat ng kabulukan ng paniniwala natin. Maliwanag po ba? Amen. Kaya merong author na gumawa ng karakter na forever and ever na karakter na habang naghihintay tayo at nagbabantay, meron tayong inaalala na ginawa ng ating author. Amen po ba? Amen. Siya tumatawag sa atin para disipuluhin niya tayo. At siya yung leader natin na paglilingkuran natin bawat isa. Matapat natin siyang kilalanin at paniwalaan. Paglagaan natin ng pagkilala, ng paniniwala, ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa, sapagkat siya ang isinugo na maghahatid sa atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Siya ang nagbigay sa atin ng regalo na isang napaka-victorious na kaharian. Amen po ba? Amen. Amen. Nakukuha natin. Merong gumawa ng kasaysayan na paniniwalaan tayong lahat. Kaya yung mga nagdiriwang ng araw ng Sabat, mga napupuot sa walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan, may mga tanda po yung nagdiriwang, may mga patotoo sa puso't isip. Amen po ba? May inaalala yung mga itinagda sa pagdiriwang ng araw ng Sabat. Mga bagong nilalang, mga taong bago, lahi ng tagapagligtas, yung mga nagpupulong ng araw ng Sabat. May mga tanda na pagdurusa na nangyari na pinaniniwalaan yung mga itinakdang tagapagmana, yung kanyang kaharian, yung kanyang bayan, yung kanyang gusali, yung kanyang templo, yung kanyang katawan, na ang katawan dito ay yung mga iglesia na iniimbitahan na maglalagap ng paniniwala na may inaalala tayong patotoo na binuhay siyang mabuli in the third day. Amen po ba? Amen. Amen. Naunawaan natin yung kagayahan ng kaharian ng Panginoon na itinakda na sa panahon ng kawakasan. Mga nananabik, sa pag-iintay, mga inspirado, sa pag-iintay na datna ng mga faithful and wise servant, may mga tatak ng patotoo sa pagpupulong at pagdiriwang ng araw ng Sabat, umaawit ng mga bagong awitin na hango sa kasaysayan ng hula ng mga banal na propeta na pinatunayan ng mga banal na apostol ang inaawit ng mga itinakdang tagapagmana ng kanyang pangako. Amen po ba? Amen. Nakuha niyo yung kaharian na hindi magigiba, kundi maghahari na magpakailan-kailan pa man. Amen po ba? Amen. Napakadakila po nito. Sundan natin sa reference yung Propeta Daniel, yung kaharian. Pagdating sa aklat ng Lucas, makikita po natin, no? Lucas chapter 1 verse 33. Ito po yung reference. Chapter 1 verse 33, Daniel chapter 2 verse 44. Puntahan natin sa Daniel para masatisfied po tayo. Ano po? Dahil ang nagpapalago ng kaalaman, ng paniniwala, ng karunungan, ng pag-asa, ng unawa, yung ating tagapagligtas, dahil siya yung author natin eh. Siya yung ministro natin, siya yung guro ng mga guro na naghahain ng kanyang buhay sa kanyang bayan na itinayo na maghahari magpakailan-kailan pa man at nakatala na sa langit yung kanyang bayan. Kaya tayo ginawa ng patibayang espiritual, tayo yung mga iglesia na iniimbitahan niya, naaalala ng patotoo. Amen po ba? Nangyari po yung patotoo na binuhay siyang maguli in the third day.
Hindi pa tayo tao, nangyari na po yan. Chapter 2, verse 44. Ang nakalagay po rito kay Propeta Daniel, ito yung pangitain ibinigay ng Panginoong Diyos kay Propeta Daniel na ipinakita sa kanya. At sa mga kaarawan ng mga haring yaon ay maglalagay ang Diyos sa langit ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman. Naunawaan po natin yung reference dito sa Lucas chapter 1 verse 33, at siya'y maghahari sa ang kanihakong magpakailanman at hindi magwawakas ang kanyang kaharian. Isinilang ng isang babae po ito. Ayon sa hula ni Propeta Isaias, natatawagin siya Emmanuel, sumasa atin ang Diyos. Amen po ba? Amen. At maghahari siya magpakailan-kailan pa man, at tatawagin siyang prinsipe ng kapayapaan. Sa kanyang balikat, iaatang yung pamamahala na hindi magwawakas. Amen po ba? Amen. At sa mga kaarawan ng mga haring yaon ay maglalagay ang Diyos sa langit ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman. Ano po ang pangalan ng kaharian na hindi magigiba kailanman? Based on the Bible po tayo. Dito rin po, sasagutin tayo ng Panginoon Diyos sa banal na kasulatan. Isang kaharian na hindi magigiba kailanman, o ang kapangyarihan man niyaoy iiwanan sa ibang bayan, hindi pagpuputol-putulin at lilipulin niya ang lahat na kaharian ito, at yaoy lalagi magpakailanman. Babawaan natin. Ito lang ang mananatiling nakatayo sa pangitain ipinakita kay Propeta Daniel na mangyayari sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. Ang tanong ko sa inyo, ano ba ang pangalan ng kaharian na ipinakita kay Propeta Daniel? Eto, bibigay sa atin ng Panginoon Diyos ito sa pangalan ni Cristo Jesus. Ano po? Kaya nakaka-inspire na talaga subaybayan natin yung kanyang tinig na ibinabalita na sa mga iglesia na nangalat sa Silangan, Kanluran, Timog at Hilaga, nationwide, worldwide. At sa mga kaarawan ng mga haring yaon ay maglalagay ang Diyos sa langit ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman, o ang kapangyarihan man niya o iiwan sa ibang bayan, kundi pagpuputol-putulin at lilipulin niya ang lahat ng kaharian ito, at yaoy lalagi magpakailanman. Naunawaan natin, mga kapatid at kaibigan, pagpuputol-putulin at lilipulin niya ang lahat ng kaharian ito, at yaoy lalagi magpakailanman. Alin po yung mga kahariang lilipulin niya dito? Kaya nga digmaang spiritual na marami na malilipol na kaharian, pero yung kanyang kaharian ay mamamalagi na magpakailan-kailan pa man. Ano po ang pangalan ng kaharian na mamamalagi na magpakailan-kailan pa man? Tayo yung kaharian niya na ginawa niyang tahanan magpakailan-kailan pa man. Yung mga kalalakihan at kababaihan na iniimbitahan na nakakarinig ng kanyang tinig, na ipinangaral na ang mabuting balita sa bundok ng Sayon. Joel chapter 2 verse 1, hipan ninyo ang tinig ng pakakat sa Sayon. Magpatunog kayo ng banal na hudyat sa aming banal na bundok. Makinig ang lahat ng nananahan sa lupain, sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay malapit na. Joel chapter 2 verse 32, mangyayari na sino man tumawag sa pangalan ng Panginoong Jesucristo ay maliligtas, sapagkat yaon lamang mga tinawag ng Panginoon. Sa bundok po tayo ng Sayon pinapupuntang lahat na makinig. Kaya po, to all listeners and partakers and participants, pakinggan po natin mabuti, pakikuha natin yung Bible natin. At ang regalo sa atin dito, kaligtasan ng ating mga kaluluwa, kaligtasan ng buong sambahayan natin. Ano po? Wala pong bayan dito. Kaya po napakalinis ng kanyang kabutihan at kagandahan loob sa lahat ng mga tao. Bawat individual ay binibigyan niya ng freedom na makapagsaliksik tayo bawat isa. Amen po ba?
At talagang napaka-sensitive ng kaligtasan. Hindi po katuwiran yung kahit saan tayo naroon, dumadalangin tayo, kailangan meron tayong napakinggan na tinig kung saan hinipan. At talagang may matibay at matatag tayong relasyon, na pinaniwalaan natin yung nagsalita sa mga banal na propeta at tinupad naman ng ating tagapagligtas yung katuparan ng hula ng mga banal na propeta at pinatunayan ng mga banal na apostol ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta sa mga iniimbitahan at tagapagmana ng kanyang pangako sa panahon ng kawakasan. At tayo yung kaharian niya na hindi magigiba magpakailan-kailan pa man at maraming kaharian na magigiba sa panahon ng kawakasan. Ngunit yung mga itinakdak tagapagmana na nakakarinig ng kanyang tinig na iniimbitahan na maglagak na tayo ng buong puso, pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa ng paniniwala sa ating tagapagligtas na si Kristo Jesus, sapagkat siya rin ang nagtatatak sa puso't isip natin ang katwiran ng patotoo na binuhay siya maguli in the third day. Amen po ba? Amen. Kaya po, ito po yung hula ni Propeta Daniel na reference dun sa Lucas chapter 1 verse 33 at 33 na ang kaharian niya mananatili na magpakailan-kailan pa man. And then, yung reference pa, Daniel chapter 7 verse 14 up to 27. Ano po? Pakisubaybayan nyo kami ng ma-research natin na yung kanyang kaharian ipinakita na kay Propeta Daniel yung mangyayari. At hindi ito building, kundi ito yung mga kalipunan ng mga kalalakihan at kababaihan na naglalagas ng pananalig at paniniwala sa ating tagapagligtas na si Jesucristo, na yung ating tagapagligtas ang hula ng mga banal na propeta na gumawa ng katwiran na paniniwalaan nating lahat. At nakasama, narinig at nakausap ng mga banal na apostol ang espiritu ng hula ng mga banal na propeta na paniniwalaan natin, yung nakasama nila. Amen po ba? Kaya po, katulad ng paniniwala ng mga banal na apostol, ang paniniwala natin ngayon na mga iniimbitahan na itinakdang tagapagmana at itinayong kaharian na hindi magwawakas. Mamaya po, maririnig nyo kung ano ang pangalan ng kaharian. Ano po? Patutunayan yan sa kanyang banal na kasulatan. 7:14. Natinig niyo po ba yung sa chapter 2 verse 44 na hindi na magwawakas yung kaharian niya, na ipinakita yung pangitain magaganap kay Propeta Daniel, na tayo pala yung ipinakita nga pangitain kay Propeta Daniel na aalala at maniniwala sa patotoo ng ating tagapagligtas na binuhay siyang maguli in the third day. Nakilala natin yung tumawag at pumili sa atin na espiritu, walang laman, walang mga buto. Amen po ba? Amen. Kaya ang hain sa lahat ng mga tao, nationwide, worldwide, sa lahat ng mga bansa, ang Diyos ay pag-ibig. Wala siyang itinatangi. Hindi niya tinitingnan kung magandang lalaki tayo, magandang babae tayo, pangit na lalaki tayo, pangit na babae tayo. Hindi niya tinitingnan yung itsura natin. Hindi niya tinitingnan kung marunong ba tayo sa mundo, mayaman pa tayo, mahirap tayo. Hindi po. Ang tinitingnan niya rito, magpasakop tayo sa tinig na naririnig na ipinapahayag na yung kabutihan at kagandahang loob niya sa lahat ng mga tao sa buong mundo. At huwag natin tatanggihan yung tinig upang makatakas tayo sa walang kabuluhan paniniwala ng sanlibutan. Sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay malapit na. Amen po ba? Amen. Nasa Hebrews chapter 12 verse 26, yung sinabi ko sa inyo, huwag tatanggihan yung nakangaral. Wala pong bayad dito. May freedom tayo nito. Kunin natin yung Bible natin sa ating tahanan. Subaybayan nyo kami para magising na tayo sa katotohanan. Siya gumigising sa atin sa alabok dahil tayo ay nakatulog sa walang kabuluhang aral na sanlibutan. Ginigising niya na tayo upang ihanda tayo sa buhay na walang hanggan. Bakit Propeta Daniel din po yan? Chapter 12, pakibasa po natin doon para talagang lubos na maunawaan na natin yung paglalagaan natin ng paniniwala. At tayo makapagbantay at makapaghintay na datnan tayo mga tapat na katiwala. Ano po? At binigyan siya ng kapangyarihan at kaluwalhatian at isang kaharian
upang lahat ng mga bayan, bansa, at mga wika ay maglingkod sa Kanya. Ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggan. Walang hanggang kapangyarihan na hindi lilipas, at ang kanyang kaharian ay hindi magigiba. Nakagagalak. Amen po ba? Amen. Nakagagalak sa mga participant, sa mga partakers, sa mga followers, sa mga listeners ng Panginoong Jesucristo na iniimbitahan niya na sa panahon ng kawakasan, na tayo yung kaharian niya itinayo na hindi magigiba. Tayo yung henerasyon niya. Tayo yung followers niya sa pagbabagong lahi na tinatawag niya na at iniimbitahan na upang linisin sa walang kabuluhang aral na sanlibutan. Amen po ba? Amen. Siya lang ang makapangyarihang Diyos na naglilinis ng maruming paniniwala natin lahat. Amen po ba? Amen. Kung may maipagmamapuri man tayo sa ating puso at pag-iisip, at ipagmapuri natin ang Panginoong Jesucristo sa pamumuhay natin sa sanlibutan ito. Amen po ba? Amen. At binigyan siya ng kapangyarihan at kaluwalhatian at isang kaharian upang lahat ng mga bayan, bansa at wika ay maglingkod sa Kanya. Ito ho, yung pangitain ibinigay ng Panginoon Diyos Ama, ng Panginoong Jesucristo kay Propeta Daniel. Tayo yung mga iniimbitahan ng Panginoong Jesucristo, naaalala ng katwiran na siya binuhay magmuli in the third day. Di po ba nakagagalak? Merong tinawag na umaalala ng katuparan ng hula ng mga banal na propeta ng kanyang paghihirap at pagdurusa sa krus. Meron siyang tinawag at pinili na itinakda ng araw ng Sabat na may mga tanda sa pagpupulong. Meron tayong mga patotoo na inaalala na binuhay siyang magmuli in the third day. Nagagalak ang iisang Diyos na tunay na ating manunubos sa tagapagligtas, sapagkat tayong lahat ay inimbitahan na itinakdang tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan, na may inaalala tayong nangyari sa krus. Amen po ba? Amen. Napakadakila ng kalagayan ng banal na bundok ng Sayon na itinala niya na sa langit. Sa bawat participant na magiging bahagi ng hula ng mga banal na propeta na sinaksihan ng mga banal na apostol, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta, walang dagdag, walang bawas yung katwiran na pinaniniwalaan natin. Sakto, pagdating niya, sukatin na yung paniniwala natin, timbangin na yung paniniwala natin, siya tumumo sa atin, siya tumawag sa atin. Perfect. Amen po ba? Amen. Save tayo. Di po ba nakagagalak ang kalagayan ng banal na bundok ng Sayon na maging bahagi tayo at followers tayo ng ating tagapagligtas na tumawag at pumili sa atin at gumising sa atin at nagpaunawa sa atin ng lahat ng hula ng mga banal na propeta na pinaghirapan niya, na inaalala natin yung naghirap sa atin ngayon sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. Isipin natin yung logic sa pamilya lang natin. Pag may umaalala ng sakripisyo natin at hirap natin, nagagalak tayo. Amen po ba? How much more ang tunay at iisang Diyos na tagapagligtas natin nung tayo'y tawagin at kahabagan at piliin. Nakiisa tayo sa pagdurusa niya sa krus at paghihirap niya sa krus para sa ating lahat. Di ba nabigyan natin siya ng kaluwalhatian at karangalan? Nabigyan natin siya ng kadakilaan sa kanyang napakabuting kalooban na ginawa? Di ba tayo yung mga itinakdang pinili niya na may mga tanda ng patotoo sa pagtitipon natin at pagpupulong natin, na may inaalala tayo habang tayo nagpupulong? May binabalita na natin yung kabutihan at kagandahang loob niya, na inalis niya na tayo sa walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Amen po ba? At ngayon ay mga bagong tao na, mga new creature na, mga lahi na ng tagapagligtas sa pagbabagong lahi, spiritual na pagbabagong lahi. Maliwanag po ba? Natural, nasa lamang tayo. Naging lahi niya tayo sa spiritual, sa pagbabagong lahi, sa paniniwalang spiritual. Amen po ba? Amen. Kaya nga tayo tinatawag Pinag-iintay niya na tayo, binibigyan niya na tayo ng
katiyakan sa pag-iintay. Amen po ba? Amen. Kaya po, lahat ng bansa ang pinakita kay Propeta Daniel at bibigyan siya ng kapangyarihan at kaluwalhatian at isang kaharian upang lahat ng mga bayan, bansa at mga wika ay maglingkod sa Kanya. At ang Kanyang kapangyarihan ay walang hanggang kapangyarihan na hindi lilipas at ang Kanyang kaharian ay hindi magigiba. Nakagagalak po, ginamit tayo ng Panginoong Jesucristo. Social media, transparent po ito. Yung character, everlasting character, yung marinig nyo sa social media, based on the Bible, based on the gospel of Christ, in the name of Jesus, in the resurrection. Kaya ako bilang katulad yung tao, makatitingin ako sa inyo ng harapan dahil walang bayan dito. Pero ang regalo sa atin, kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Amen po ba? Amen. Ito na yung panahon ng pagsasaliksik at pagsusuri ng lahat ng paniniwala sa panahon ng kawakasan. Binigyan din tayo ng kalayaan lahat na magsuri dahil talagang hindi madaling pumasok sa kaharian ng langit. Amen po ba? Amen. Nung pagpasok sa kaharian ng langit, papasukin at paniniwalaan natin, makikisa tayo sa katwiran ng patotoo ng ating iisang Diyos na tunay na si Kristo Jesus. Dahil siya ang binigyan ng kapamahalaan na magbigay ng putong, ng karangalan, ng buhay na walang hanggan sa mga makakarinig ng kanyang tinig sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. Verse 27. Ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kadakilaan ng mga kaharian sa silong ng buong langit mabibigay sa bayan ng mga banal ng kataas-taasan. Ang kanyang kaharian ay walang hanggang kaharian at ang lahat ng kapangyarihan ay maglilingkod at susunod sa kanya. Naunawaan po natin yung pangitain na ipinakita kay Propeta Daniel, mga kapatid at kaibigan, sa verse 27 ng Daniel chapter 7. Yan po yung reference ng Lucas chapter 1 verse 33. Makikita nyo po yan, no? Yung reference. Daniel chapter 2 verse 44, Daniel chapter 7 verse 14 to 27. Ito po, binabasa ko sa inyo. At ang kanyang at ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kadakilaan ng mga kaharian sa silong ng buong langit mabibigay sa bayan ng mga banal ng kataas-taasan. Ang kanyang kaharian ay walang hanggang kaharian at ang lahat ng kapangyarihan ay maglilingkod at susunod sa kanya. So kanina, tinanong ko kayo dito sa hula ni Propeta Daniel sa pangitain ay pinakita sa kanya sa mga magaganap na mga panauhin ng Panginoong Jesucristo sa kasalang magaganap. At ito din yung huling hapunan na inihain sa atin, na inihanda sa atin na paniniwalaan natin. Ito yung pagkain ng ating mga kaluluwa na paniniwalaan natin upang tayo ay tumagal sa pag-iintay at pagbabantay na datnan niya tayong mga malulusog sa paniniwalang espiritual. Amen po ba? Datnan niya tayong mga faithful and wise servant. Kaya naging wise servant tayo eh. Nakilala natin yung walang kabuluhang aral ng sanlibutan o walang kaligtasan. Amen po ba? Amen. Kaya iginawa niya tayo ng daang bagot buhay upang malalaya tayo makapasok sa dakong kabanal-banalan. Na ang papasukin natin dakong kabanal-banalan yung katwiran ng ating tagapagligtas na binuhay siyang maguli in the third day. Yan po yung katwiran ng hari ng mga hari na naghahari sa puso't isip natin, ano? Na ninasa niya na dakong tahanan, magpakailan-kailan pa man, yung bawat individual na iniimbitahan niya sa huling hapunan at saka salang magaganap. Inihahanda niya na yung kanyang bayang banal na sariling pag-aari na pinili niya. Amen po ba? Amen. So nakagagala na ang kabutihan at kagandahang loob niya sa lahat ng mga tao ay ibinabalita na nanggagaling sa banal na bundok ng Sayon sa bayang banal niya. Na ang mission niya dito, ang layunin niya, ang advocacy niya dito, ipangaral ang kanyang katwiran sa lahat ng mga tao sa buong mundo at
itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ni Jesucristo ng may katapangan. Amen po ba? Walang bayad po ito. Kaya pakikuha na natin yung mga Bible natin at subaybayan nyo na kami dahil ito na po ang panahon ng kawakasan. Hinipa na ang trumpeta sa banal na bundok ng Zion. Makinig ang lahat ng nananahan sa lupain sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay malapit nang dumating. Amen po ba? Amen. So siya din ang naghahanda sa ating lahat upang tanggalin niya yung takot sa ating mga puso at pag-iisip, kundi palitan niya ng kagalakan at pag-asa at pananabik sa pag-iintay natin sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Kaya individually, bawat individual na magiging sangkap at bahagi ng kanyang kaharian, merong tayong inaalalang patotoo. Kaya ang kalagayan ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion, ang bayang banal niya, katangi-tangi at napakadakilang selebrasyon dahil tayo may inaalalang tanda na nangyari na ginawa ng ating tagapagligtas sa pagpupulong natin ng araw ng Sabat. Kaya tayo nagpupulong, inaalala natin yung kanyang kamatayan sa krus at yung muli niyang pagkabuhay in the third day hanggang sa muli niyang pagparito. So karapat dapat tayo mga iniimbitahan na kumain ang huling hapunan na pinagputol-putol na tinapay, na yan po yung Santa Cena na inaalala natin, na yan yung pagkain espiritual ng ating mga kaluluwa na nakabubusog. Amen po ba? Amen. Meron tayong katiyakan na sinabi ng ating tagapagligtas na pinaniniwalaan. Kaya katulad nyo rin akong taong naghihintay ng lahat ng katuparan na magaganap sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. Kaya ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa panahon ng kawakasan sa lahat ng mga iglesia na nangalat sa Silangan, Kanluran, Timog at Hilaga, nationwide, worldwide. Wala pong bayad ito. Kundi ititiwala natin yung paniniwala natin sa hula ng mga banal na propeta na ang ating tagapagligtas sa katuparan ng hula ng mga banal na propeta na pinatunayan ng mga banal na apostol ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Naunawanan natin yung pangitain, yung vision na pinakita kay Propeta Daniel. Tayo yung vision, tayo yung iniimbitahan sa huling hapunan, sa kasalang magaganap, tayo yung aalala ng patotoo. Amen po ba? Amen. Kaya po ituro na rin natin sa mga anak natin, kung paano tayo naligtas sa paniniwalang espiritual. May gumawa po ng kasaysayan na paniniwalaan natin. Kaya maging aware tayo sa panahon ng kawakasan sapagkat naparito na ang mga kasuklam-suklam at karumal-dumal at mga sinungaling, talagang lumaganap na sa buong sanlibutan. Kaya ang buong sanlibutan ay nakahilig na sa masama. Amen po ba? Amen. Mga kapatid at kaibigan, hindi na po bago yan, yung nadidinig nyo. Sinabi na po yan sa mga banal na apostol. Ito po yung chapter ng Lucas, chapter 1, chapter 2. At sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayo matakot sapagkat narito, dinadalhan ko kayo ng mabuting balita na malaking kagalakan na siyang sa buong bayan. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. At ito sa inyo'y magiging pinakatanda. Masusumpungan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. At biglang nakisama sa anghel ang isang karamihang upo ng langit at nagpuri sa Diyos at nagsabi, luwalhati sa Diyos at sa kataas-taasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinalulugdan niya. Amen po ba? Maliwanag na ang Panginoong Jesucristo ay nakabalot sa lampin, At ang bayan naman dito yung nakakarinig ng mabuting balita. Amen po ba? So kaya hindi tayo pinagtatayo ng building para doon tayo magkita-kita. So napakalawak ng mga iglesia. Ano po? Saan man naroroon sa Silangan, Kanluran, Timog at Hilaga, ang mga iglesia na katulad natin, sa pamamagitan ng tinig niya, madidinig ito ng mga iglesia na naligaw at siya rin ang tatawag upang ipamuhay na yung daang bagot buhay.
Amen po ba? Ipabuhay na yung katwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas. Kaya sinabi ng ating tagapagligtas, ako ang daan at katotohanan at buhay, walang makararating sa aking Ama kundi sa pamamagitan ko. Paniwalaan natin yung tagapamagitan, yung mediator natin, upang maipabuhay natin yung katwiran. Yan po yung daan at katotohanan patungo sa buhay na walang hanggan. Sinabi ng ating tagapagligtas na gumawa ng daan ay pamumuhay natin ng katwiran ng patotoo na paniniwalaan natin na yan ang tatak ng patotoo na maitinakdang nagpupulong ng araw ng Sabat na mga saksi na binuhay siyang maguli in the third day. Sinabi niya kung saan siya naroroon, doroon tayong lahat. At siya ang naghanda ng tahanan natin sa langit. At siya ang nagtala ng iglesia ng banal na bundok ng sayo ng bayang banal niya na hinirang at pinili na ginawa niyang daong tahanan magpakailan-kailan pa man na naghihintay sa muli niyang pagparito. Amen po ba, people of Zion, nationwide, worldwide? Amen. Siya lang po ang makapangyarihang isang Diyos ang naghanda ng tahanan sa langit sa bawat mga individual na mga iglesia na iniimbitahan na sa panahon ng kawakasan. Magpasakop na tayo sa katwiran ng patotoo na napapakinggan natin sa social media. Ito po yung transparent, ito po yung breakthrough revelation in the name of Jesus in the resurrection. Sa banal na bundok ng sayon din po inilagay ang patibayan ng paniniwalaan natin. Kaya maunawaan natin, tayo mga individual na mga nakikipamayan dito sa mundo, na siya rin ang luminis ng maling paniniwala natin, ang kanyang bayang banal na sariling pag-aari. Amen po ba? Amen. Ang kalagayan nating lahat may inaalala tayong kabutihan at kagandahang loob ng Panginoon Diyos na binuhay niya maguli yung kanyang buktong na anak upang igawa tayo ng matibay at matatag na katwiran na tayo'y magkakaroon ng matibay na relasyon. Amen po ba? Amen. Makakatandaan natin, mga kapatid at mga kaibigan, hindi sa sariling pag-iisip at kalooban natin tayo maghahain. May naghahain po na paniniwalaan natin. Amen po ba? Amen. Kaya maging aware tayo sa panahon ng kawakasan, mga kapatid at kaibigan. Dahil masarap pag-iintay na mayroong inaasahan sa pag-iintay at may katiyakan sa pag-iintay dahil meron tayong tinutupad na nagsalita sa pag-iintay natin. Merong nagsalita na tumawag sa atin na pinaniniwalaan natin. Amen po ba? Amen. Kaya darako ako sa aklat ng awit 102 verse 16, sapagkat itinayo ng Panginoon ang sayon, siya'y napakita sa kanyang kaluwalhatian. Ang sayon pong binabanggit dito ay mga iglesia. Tayo yung mga saka na naduktong sa katwiran ng pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas na si Jesucristo. Maliwanag po ba na may pinangahawakan tayong katwiran ng ating tagapagligtas? Na nangyari yung katwiran na binuhay siyang maguli in the third day. Amen po ba? Amen. So nakagagalak sa paghihintay, mga kapatid at mga kaibigan, talagang pagparito niya, tanungin man tayo makasasagot tayo Dahil sa iyo, katuparan ng hula ng mga banal na propeta na sinabi ng kanyang ama sa mga banal na propeta. Huwag kayong malilito, ang Diyos natin, iisa. Espiritu, iisang Diyos na tunay natin. Amen po ba? Amen. Kaya nga lahat ng nalalabi at natitira, umuugnay sa atin yung sisulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto sa chapter 15, verse 51, 52 to 53, lahat ng nag-iintay at nakarinig ng tinig ng pakakat na naglagat ng paniniwala ng mga saksi at nagpapatotoo na binuhay siyang maguli in the third day, lahat ng mga nalalabing natitiray babaguhin sa isang kisat mata sa muling pagparito ng ating tagapagligtas na si Jesucristo. Napakaliwanag po ng assurance na sulat ni Apostol Pablo sa mga iglesia, sa mga taga-Korinto. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, hindi po nawawala ng kapuluhan ng ating pagpapakahirap bilang mga partakers at participant ng Panginoong Jesucristo. May iniintay tayo sa muli niyang pagparito na siya ang tumawag at pumili at nag-alala sa atin ng isang matibay at matatag na kaharian na hindi magigiba, kundi mananatili na magpakailan-kailan pa man na nakatala sa langit
ang pagpupulong ng bawat participant na iniimbitahan ng Panginoong Jesucristo na magpapatotoo na binuhay siyang maguli in the third day. Tayo yung kaharian na inihalal niya at pinili niya, na tinawag niyang bayang banal na sarili niyang pag-aari na itinala niya sa langit. Ang pagpupulong ng kanyang kaharian na tinawag niya na iglesia ng banal na bundok ng Zion, na mga itinakdang tagapagmana na sa pagpupulong ay mayroong patotoong pinaniniwalaan. Do you believe, people of Zion, in the name of Jesus in the resurrection? Amen. Amen. Nakagagalak ko mga kapatid at mga kaibigan na sa panahon ng kawakasan, meron tayong tinutupad na pangitain na magaganap sa ating lahat. Kaya po, ang pagbati namin sa inyo ay kapayapaan ay sumaating lahat, sapagkat ang mga naglalakbay na matuwid at pinagiging banal sa Espiritu at katotohanan ay may mga tanda ng patotoo sa ating puso't isipan. Amen po ba? Hindi na po nawawalay sa labi natin yung katwiran ng patotoo. Alam nating lahat na babalik tayo sa alamok, pero binigyan tayo ng nalalabing araw na mga itinakdang tagapagmana na mga nalalabi na natitira, na itinayo niyang matibay at matatag na kaharian, na dinagdagan na yung kaarawan natin upang tumagal tayo sa paghihintay natin sa muli niyang pagparito. Lahat ng nakatayong natitira ay babaguhin niya sa isang kisap mata, na sinabi niya yan sa aklat ng Roma chapter 8 verse 29, aklat ng Colossus chapter 3 verse 4 and 3, na kung mahayag yung ating tagapagligtas, ay mahayag na rin tayong tagapagmana ng kanyang pangako, na kung mahayag siya, ay mahayag din tayong katulad niya. Amen po ba? Amen. Ito po'y napakadalisay na regalo sa ating lahat na walang bayan. Kaya, yung nag-iimbita sa atin, yung tagapagligtas natin, may mga Bible tayo sa ating tahanan, kunin natin, subaybayan nyo kami, basahin din natin yung Bible natin. And then, i-download natin yung Bible natin sa gadget natin. Kung na-download na po yan, pakirite ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion. Siya rin po ang magte-testimony sa ating lahat sa kanyang banal na kasulatan. Dito po niya patutunayan. Dahil ito, timber ng ating paniniwala, ito ang measure ng ating paniniwala. Siya rin ang magpapatunay sa ating lahat na tayo nga ang kaharian niya na itinala niya na sa langit, ang banal na bundok ng Zion na kanyang bayang banal na sariling pag-aari. Amen po ba? Amen. Nakagagalak sa bawat magiging participant ng Panginoong Jesucristo na siya rin ang magpapatunay sa ating lahat, at tayo rin ay imumulat niya sa katotohanan, na tayo ang iniimbitahan niya sa kasalang magaganap at sa huling hapunang magaganap na nag-iintay sa muli niyang pagparito. Na pinapakaral natin ang katotohanan sa madilim na sanlibutan, na siya rin ang nagsalita sa mga banal na propeta, na bibigyan niya ng karangalan ng kanyang bayan sa panahon ng kawakasan. At sa pakikipagsalitaan ang kanyang bayan ay bibigyan niya ng tagumpay at hindi mapapahiya. Amen po ba? Amen. Kaya napakadakila ng kalagayan ng mga itinakdang tagapagmana na iniimbitahan sa panahon ng kawakasan, mga kapatid at mga kaibigan. Meron tayong mga tanda ng patotoo na inaalala tuwing nagdiriwang tayo ng araw ng Sabat. Kaya tayo nagdiriwang ng araw ng Sabat, nagpapasalamat tayo at nagbabalik na tayo ng papurit, pasasalamat at kadakilaan at kaluwalhatian sa ating Panginoong Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus na ating tagapagligtas, sapagkat tayo inalis niya na sa walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Tayo ginawa niya ng mga mandirigma sa paniniwalang espiritual, na tayo nakikipaglaban sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Kaya tayo tinawag ng mga faithful and wise servant. Naging wais tayo, naging matalino tayo dahil ang aral ng sanlibutan walang kaligtasan. Amen po ba? Amen. Nakuha din kalagayan natin na mga itinakdang tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Sa pagdiriwang natin, kaya tayo nagdiriwang, kaya tayo nagsasaya. Tinibos niya na tayo sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Yan yung ipagtanim natin.
Takasan natin yan, kaputan natin yan, pagsisihan natin yan. Mga kapatid at kaibigan, hindi po madali ang kaligtasan. Dahil ipamumuhay natin itong paniniwala sa pag-iintay natin sa ating tunay at iisang Diyos na hukom ng mga hukom at hari ng mga hari. Siya ang hukom ng mga hukom na may dala-dala siyang katarungan sa pagparito niya. Amen po ba? Amen. So nakagagalak po doon sa mga iniimbitahan na mga katulad kong ipamumuhay ang katwiran ng patotoo, na may mga relasyon tayong lahat at siya gumawa ng halimbawa upang tayo ay magkaroon ng matibay at matatag na relasyon, na may mga tatak tayo ng patotoo sa ating puso at isipan. Ano? Nananahan sa puso natin yung katwiran ng patotoo, nakasulat sa isip natin yung katwiran ng patotoo, lumalabas sa labi natin yung katwiran ng patotoo na binuhay siyang maguli in the third day. Nangyari po yan. Nahayag po yan, napakadakila po ng patotoo na ginawa niya halimbawa sa mga iniimbitahan niya, itinakda niya na tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Yan yung crown na inaasam-asam natin. Yan yung crown na ibinigay sa atin, na iniintay natin, na sa muli niyang pagparito, magiging katulad niya tayo. Amen po ba? That is faith. Alam nyo, ang kaharian ng Panginoon talagang ipakikilala niya pa sa buong mundo ang banal na bundok ng Zion. Ako ay naniniwala sa pangalan ni Kristo Jesus na magiging bulong-bulungan ang iglesia ng banal na bundok ng Zion nationwide, worldwide, sapagkat ang banal na bundok ng Zion ang may pangitain ang hula ng mga banal na propeta na matutupad sa atin lahat. Amen po ba? Amen. Ang banal na bundok ng Zion po ang nakarecord na sa langit. Wala pong ibang pangalan. At siya rin ang nagpapatunay dito sa banal na kasulatan na ang banal na bundok ng Zion lamang ang dalisay na reliyon na ipinadadalaw sa mga iglesia sa buong sanlibutan. Maliwanag po ba sa atin Amen. na ang pagdiriwang, kaya tayo nagdiriwang, may mga tanda tayo ng patotoo na inaalala, may pagdurusa ng ating tagapagligtas tayong inaalala, iniwanan tayo ng spirit of remembrance ng lahat ng mga bagay na ginawa niya, na siya din ang nagpapaalala sa atin lahat ngayon. In Book of John chapter 14 verse 26, upang sa pag-alis niya, hindi na tayo magtanong ng lahat ng mga bagay at siya din ang nagpapaalala sa atin ngayon. Amen po ba? Amen. Sinabi niya na kung saan siya naroon, doon tayong lahat. Amen po ba? So napakadakilang assurance of faith yung sinabi niya sa ating lahat ngayon. Kaya sabi ko sa inyo kanina, makatitingin ako sa inyo ng mata sa mata ng mukhaan, dahil lahat naman tayo ay may mga Bible sa ating tahanan. Masusubaybayan nyo kami, mababasa nyo, binabasa natin na binubulay-bulay natin at inaalala natin bawat isa sa pagdiriwang natin no? Meron tayong buhay at tunay na Diyos na pinaglilingkuran. Nakilala natin na yung pinaglilingkuran natin yung Espiritu, walang laman, walang mga buto. Tayo po ang hinahanap ng ating Ama, nasasamba sa Espiritu at katotohanan, yung tunay na mananamba. Dahil sa digmaan spiritual marami nagsilitawang mga peking mananamba, mga huwad na mananamba. Ang hinahanap niya yung tunay na sasamba sa Espiritu at katotohanan, na mga saksi sa pagkabuhay na maguli ng ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas na si Jesucristo. Recorded in heaven yung bawat magiging participant ng Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Bahagi tayo ng kanyang kaharian na itinayo, na tinawag niya na Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion, recorded in heaven. Kaya sabi ko sa inyo, pagka na-download sa gadget nyo yung Bible nyo, i-write nyo, Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion. Siya rin na magpapatunay sa atin bawat isa. Magagala kayo. More than 100 verses po yan, Genesis up to Revelation. In Revelation chapter 14 verse 1, at ang Panginoon ay nakatayo na sa banal na bundok ng Zion. In Book of Micah chapter 4 verse 7, at ang Panginoon ay maghahari sa banal na bundok ng Zion ngayon at magpakailan-kailan pa man.
Ito po yung everlasting character na na-download sa social media na napapakinggan nyo ngayon. Kaya po, ito po ang magiging headings ng social media, ang banal na bundok ng sayo na pagbubulong-bulungan ng mga tao sa buong sanlibutan, sa lahat ng mga bansa, sa ilalim ng selong ng mga langit. Dahil talagang recorded in heaven ang mga talagang iniimbitahan na sa huling hapunan at saka salang magaganap. Amen po ba? Amen. Mga kapatid at mga kaibigan. Kaya napakadalisay na binibigay sa atin ang karunungan at katotohanan na sa panahon ng kawakas ay binibigyan na tayo ng katiyakan upang sa pag-iintay natin meron tayong pinangahawakan ng yaring hula ng mga banal na propeta na sinaksihan ng mga banal na apostol ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? May kautusan at patotoo tayong pinaghuhugutan ng paniniwala. Do you read me, people of Zion, nationwide, worldwide? Amen. 1 John chapter 5, verse 11, 12, and 13. At ito ang patotoo na tayo ay binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Maliwanag po ba ang buhay na walang hanggan ay nasa kanyang anak? Kaya siya yung ating mediator, siya yung ating redeemer, siya yung ating anchor, siya yung pintuang makipot na papasukan natin. Yung ating manunubusang gumawa ng katwiran na paniniwalaan natin lahat. Amen po ba? Amen. Nasa Kanya ang buhay na walang hanggan. May patotoo na paniniwalaan yung binigyan niya ng regalo. Natatanggapin natin yung regalo sa muli niyang pagparito dahil umahayag na siya sa alapaapin, mahayag na rin yung mga itinakdang tagapagmana ng buhay na walang hanggan na nakikipaglaban sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan. That is conqueror of Christ in the name of Jesus in the resurrection. Amen. Warrior of Christ in the name of Jesus in the resurrection. Amen po ba? Amen. So nakagagalak maghintay na may katiyakan. Amen po ba? Amen. Meron tayong inaalala nangyaring hula ng mga banal na propeta na nasulat at pinatunayan ng mga banal na apostol ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na sinusubaybayan tayo na sa pagdiriwang natin nagagalak tayo pinaniniwalaan tayong nangyaring hula. Amen po ba? Amen. Ito po yung napakadakilang araw ng Sabat mga kapatid at mga kaibigan. Siya yung nagre-regalo. Amen po ba? Amen. Tayo naman yung tatanggap ng regalo, ng crown, everlasting life, yung irregalo sa atin bawat isa. Do you read me, people of Zion, nationwide, worldwide? Amen. Amen. At ito ang patotoo na tayo binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. May patotoo, yung buhay na walang hanggan ay binigay sa atin, ano? At ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Kaya walang ibang pangalan sa silong ng mga langit, kundi sa pangalan ng Panginoong Jesucristo na ating tagapagligtas ang paniniwalaan natin. May patotoo tayong paniniwalaan na maghahatid sa atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Do you believe the word of God in the name of Jesus in the resurrection, people of Zion, nationwide, worldwide? Amen. Ito po yung assurance of faith. Nagagalak po na ito yung napakadakilang kabutihan at kagandahan loob ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus. Ano? Kikilalanin natin yung ating tagapagligtas na Espiritu, walang laman, walang mga buto. Saksi tayo na binuhay siya maguli in the third day. Sinelyuhan na tayo, ginawa niya ng dagong tahanan, magpakailan-kailan pa man yung puso't isip natin, ano? Ninasa niya. In Book of Psalms 132 verse 13 up to 14, ninasa niya na dagong tahanan, magpakailan-kailan pa man ang banal na bundok ng Zion. So maliwanag na tayo yung mga kalalakihan at kababaihan na maniniwala sa ating tagapagligtas na binuhay siya maguli in the third day, ang kanyang kaharian. Maliwanag po ba? Amen. So kaya hindi komplikado sa atin yung
yung ginawa niyang katwiran eh. Kaya binigyan tayo ng kalayaan saan man tayo naroroon ng mga iglesia. Matidinig natin yung tinig niya eh. Maglalagan na tayo ng paniniwala ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa. Maglalagan na tayo ng paniniwala. Hindi komplikado dahil matidinig sa social media yung tinig niya. Everlasting yung tinig niya. Hihipa na yung trumpet sa bundok ng Sayon. Makinig ang lahat ng nananahan sa lupain. Amen po ba? Kaya hindi tayo pinagtatayo ng isang building o maraming building. Amen po ba? Siya nagtatatak sa puso't isip natin ng patotoo. Siya ang binhi na paniniwalaan natin, na mananahan yung binhi sa puso't isip natin. Lalaki binhi, mamumungay binhi, mamumunga ng kaalaman, ng paniniwala, ng pag-asa, ng kagalakan, ng pagtitiis, ng pakikipaglaban sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Mamumunga yan ng pag-asa sa pag-iintay natin. Amen po ba? Kaya hinihasik na ibinhi sa buong sanlibutan na mga saksi na binuhay siya muli in the third day, idinrag na yung net sa sanlibutan, inihagis na. Kaya papasok na maraming mga kaluluwa sa net. Ako'y sumasampalataya na habang niluloob ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus ang walang hanggang pagdiriwang natin, patuloy na papasok ang mga itinakdang tagapagmana ng buhay na walang hanggan sa banal na bundok ng Sayon sa paniniwalang espiritual. Amen po ba kayo? Amen. Siya po ang may kalooban nito. Tayo ay magpasakop sa kanyang katwiran upang tayo magkaroon ng katiyakan sa kaligtasan at buhay na walang hanggan bawat isa. Siya nagtatatak ng patotoo sa puso't isip natin dahil sa panahon ng kawakasan, kung ano yung nangyari sa Ehipto, ganon din ang mangyayari sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. Kaya last days na, mapanganib na ang huling araw. Amen po ba? Kaya tinatatakan na ng tipa ng kordero ang lahat ng iniimbitahan niya na siya ay naahabag sa dapat niyang kahabagan at siya naaawa sa dapat niyang kaawaan at inaampun niya ang dapat niyang ampunin. Kinukupkup niya ang dapat niyang kupkupin. Amen po ba? Amen. Sa paniniwalang espiritual, hindi komplikado saan man naroon ang mga itinatang tagapagmana ng kanyang pangako. Amen po ba? Amen. Kaya walang diskriminasyon kung ano man ang kalagayan natin dito sa mundo bilang mga tao. Amen po ba? Amen. Hindi niya tinitingnan kung mayaman ba tayo o mahirap. Hindi niya tinitingnan o marunong ba tayo o tapos tayo ng pinag-aralan o hindi tayo nakatapos ng pinag-aralan. Ang hinahanap niya rito ay magpasakop tayo ng gaya ng bata sa katwiran ng patotoo na binuhay siyang maguli na napapakinggan natin sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. At siya rin ang nagbibigay ng kaalaman at unawa sa atin upang makatyak tayo sa paniniwalaan natin, sa pag-iintay natin sa muli niyang pagparito. Dahil siya din ang nagsalita sa mga banal na alagad na ipinahayag ng mga banal na alagad ang lahat ng kanilang nakita at narinig at nakausap at nakasama. Amen po ba? Amen. Kaya nga po yan yung ibinabalita ng mga banal na apostol sa mga makakarinig ng pagbabalitaan. Amen po ba? Amen. Mapalad ang bumabasa at ang mga nakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nakasusulat doon sapagkat ang panahon ay malapit na. Ito po, unawain nating mabuti. Mapalad ang bumabasa at ang mga nakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nasusulat doon sapagkat ang panahon ay malapit na. May binasa tayong hula ni Propeta Daniel na tayo yung pakitain na tutupad ng patotoo. Amen po ba? Amen. Ang sabi sa Apocalypse chapter 1 verse 1 ang Apocalypse ni Yesu Cristo. Ang pahayag, ang kahayagan ni Yesu Cristo. Apocalypse, kahayagan, revelasyon. Amen po ba? Amen.
ni Jesucristo na ibinigay ng Diyos sa Kanya upang ipahayag sa Kanyang mga alipin sa makatwid ay ang mga bagay na nararapat mangyaring madali at Kanyang ipinadala at pinaalam sa pamamagitan ng Kanyang anghel sa Kanyang alipin na si Juan, na sumaksi sa salita ng Diyos at sa patotoo ni Jesucristo sa lahat ng mga bagay na nakita niya. Kaya mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nasusulat doon sapagkat ang panahon ay malapit na. Tingnan niyo po, sabi ni Juan, ako, na sumaksi sa salita ng Diyos at sa patotoo ni Jesucristo sa lahat ng mga bagay na nakita niya. Ito po ang pinagpakitaan sa Patmos ng kahayagan magaganap ngayon. Sa mga itinakdak tagapagmana na iniimbitahan na, ano po, wala pong bayad dito. Ito yung regalo, paniniwalaan natin yung narinig yung ipinahayag na katotohanan sa social media. Ngayon pa lang tayo makakaroon ng breakthrough. Amen po ba? Amen. Ngayon pa lang tayo magkakaroon ng talagang spirit of obedience. Spirit of makapag-move forward na tayo ngayon. Ano po, mga kapatid at kaibigan, ang kaligtasan po inihanda para sa matatapang. Kasi kaya sinabing matatapang, paninindigan natin yung lahat ng sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta na nangyari yung sinabi at pinatunayan ng mga banal na apostol. Amen po ba? Kaya nakagagalak po na sa panahon ng kawakasan may marinig kayong nangangaral na walang bayad, walang involved na pera po ito, kaya hindi kayo magdududa. At meron naman tayo mga Bible sa ating tahanan, mari-research natin yung nangangaral na napanood nyo sa social media. Amen po ba? Amen. 1 John chapter 5 verse 11, 12, ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Naunawaan po natin, ang naniniwala sa anak ay kinaroroonan ng buhay na walang hanggan. Yung vice versa, ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Ang hindi naniniwala sa katwiran ng patotoo ay hindi kinaroroonan ng buhay na walang hanggan. Ang naniniwala sa pagkabuhay niyang maguli na ay mayroong buhay na walang hanggan. Maliwanag po ba? Ang mga bagay na ito ay sinulat ko sa inyo upang inyong malaman na kayo ay mayroong buhay na walang hanggan sa makatwid ay sa inyong paniniwala sa pangalan ng anak ng Diyos. Tingnan nyo, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo tayo makatitiyak ng buhay na walang hanggan. Meron tayong paniniwala ang patotoong nangyari. Amen po ba? Amen. Kaya ano sabi ni Pedro, ni Apostol Pedro doon sa 1 Peter chapter 2 verse 6, saan inilagay ang kasulatan? Sa sayon. Amen po ba? Amen. Diyan ibabalita sa banal na bundok ng sayon ang nangyaring hula dahil diyan po ilalagay ang kasulatan sapagkat ito ang nilalaman ng kasulatan. Narito aking inilagay sa sayon ng isang batong panulong, ang maniwala sa kanya ay hindi mapapahiya. Amen po ba? Kaya hindi na tayo pwedeng turuan ng sino man, nalilitaw pa rito kasi merong guro na gumawa ng katwiran na paniniwalaan tayo Amen po ba? Amen. Ang guro ng mga guro, inihaay niya yung buhay sa kanyang bayan, sa kanyang mga tupa, sa kanyang mga iglesia. At yung mga iglesia na nagdiriwang ng araw ng Sabat, may mga tanda ng patotoo na inaalala. Amen po ba? Napakadakilang selebrasyon. Ito yung pagkakakilanlan ng maluwalhating iglesia na nakatala sa langit May tanda na patotoo na inaalala tuwing nagdiriwang tayo. At kaya tayo nagdiriwang, napakadakila, wala nang katulad dito, kundi ito lang ang merong kalagayan sa pagdiriwang at may pinaniniwalaan tayong patotoo sa pagdiriwang natin. May patotoo na ginawang pinakatanda sa bawat isa na inaalala tayong lahat. Amen po ba? Mga kapatid at mga kaibigan. Kaya yan yung babala ni Apostol Juan na ang tunay na maluwalhating iglesia, hindi pwedeng turuan ng sino mang lilitaw dito sa sanglibutan na mandaraya. Amen po ba? Dahil may gumawa ng katwiran na ipinahid sa puso't isip natin
Siya din yung gumawa at nagpahid ng katwiran sa puso't isip natin ng patotoo na binuhay siya maguli in the third day. Siya rin ang nagpapaalala ng lahat ng mga bagay na kanyang ginawa in Book of John, chapter 14, verse 26. Siya rin yung espiritu ng mag-aaliw na tumawag sa atin ngayon at pumili at tagalan ng isang matibay at matatag na kaharian na hindi matitinag at hindi magigiba o hindi mag-ahari na siya magpakailan-kailan pa man. Siya rin po ang nagpapaalala ng lahat ng mga bagay na kanyang ginawa sa iyo at sa akin sa panahon ng kawakasan, mga kapatid at kaibigan. Kaya hindi tayo pwedeng turuan ng sino man lilitaw na mga guro dito sa sanlibutan. Amen po ba? Nakilala natin yung guro ng mga guro natin at yung napakadakilang pag-ibig niya sa atin lahat. Inihain niya yung buhay sa kanyang bayan, sa kanyang kaharian, sa kanyang templo, sa kanyang katawan. Di ba yung mga iglesia na sasaksi sa hula ng mga banal na propeta na pinatunayan ng mga banal na apostole, tayo ang kanyang kaharian? Maliwanag po ba? Sa mga katulad kong mga tao na nakakarinig ng tinig ng pakakakahinipan sa banal na bundok ng Sayon, makinig ang lahat ng nananahang sa lupain sapagkat ang panahon ay malapit na. Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa panahon ng kawakasan, sapagkat ang panahon ng kawakasan ay mapanganib na. Kaya po ito yung love gift sa atin, ito yung gift of God in the name of Jesus in the resurrection. Sandigan natin at paniwalaan ang ating tagapagligtas na si Jesucristo, sapagkat siya lang ang may kapangyarihan mag-ingat sa atin sa mapanganib na darating sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. Alam natin na hindi natin kayang ingatan yung sarili natin. Alam natin na hindi natin alam kung ano yung araw na maghapon, kung ano yung araw ng bukas, at kung ano pa yung araw na mga darating sa buhay natin. Pero may isang Diyos na tunay na isinugo na tumatawag sa atin at pag-aalayan natin ang buong puso, buong pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa ng paniniwala na binuhay siyang makuli. Tanging isang guro ng mga guro ang nag-alay ng kanyang buhay sa kanyang bayan, na ang bayan ay tayong mga iglesia na maglalagat ng paniniwala, na saksi tayo na binuhay siyang maguli in the third day, na nag-iintay na natatnan tayo mga tapat at mabuting katiwala sa muli niyang pagparito. Mga kapatid at mga kaibigan, tayo ang nasa lupa at siya ang nasa langit. Siya rin ang nakakarinig ng selebrasyon at pagdiriwang ng mga itinakda niyang matuwid na ipinaghanda niya ng tahanan sa langit, ang inihanda niyang kaharian na maluwalhati, kawalang dungis at kapintasan, na tinawag niya na iglesia ng banal na bundok ng Sayon. In Book of Isaiah chapter 4 verse 5, at ang Panginoon ay lilikha sa langit ng buong tahanan ng banal na bundok ng Sayon. Hallelujah! To God be the glory in the name of Jesus in the resurrection. Maliwanag po ba na kilala natin yung tunay na guro natin na naghahain ng buhay upang tayo na mga iglesia ay tubusin niya sa walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan? Amen po ba? Amen. At hindi tayo pwedeng turuan ng sino mang lilitaw na mandaraya na nangangaral sa sanlibutan. Kaya po ito yung napakatibay at napakatatag, sapagkat ito ang nilalaman ng kasulatan. Narito aking nilagay sa Sayon ang isang batong panulok. Amen po ba? Amen. Amen. Hirang mahalaga at ang naniniwala sa kanya ay hindi mapapahiya. Amen po ba? Kaya hindi mapapahiya, kung mahayag siya, mahayag din tayong katulad niya. Roma chapter 8 verse 29, 1 John chapter 4 verse 17, 1 John chapter 3 verse 2, Colossians chapter 3 verse 4 and Colossians chapter 4 verse 3 and 4. Amen po ba? So binibigyan tayo ng napakatibay at napakatatag na assurance, ano po, na napakinggan natin sa social media na ipinahayag na walang daya. Walang bayad, walang daya. May hula ng mga banal na propeta, ang pagdiriwang ng mga
itinakdang kaharian na tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Sa pagdiriwang ng mga itinakda, may mga propesiya, yung mga itinakdang kaharian niya. Bagamat marami tayong individual na kaharian, iisa lang ang pangalan ng mga kaharian na itinakda niya dahil tayo mga kalipunan ng mga iglesia, ng mga mananampalataya na tinawag at pinili niya, tinatakan niya ng patotoo sa puso't isip, nahayag sa labi natin yung patotoo ng mga saksi tayo na binuhay siyang maguli in the third day. Amen po ba, people of Zion, nationwide, worldwide? Amen. May katiyakan na tayo sa pag-iintay at pagbabantay natin na kung mahayag siya, sinabi niya, hindi tayo mapapahiyang lahat. Dahil tayo yung nagdiriwang ng araw ng Sabat na nangingilin at namamahinga na. Napupuot na tayo sa walang kabuluhang araw ng sanlibutan. Pinagsisisihan na po natin yan. Itali natin mabuti sa ating puso't pag-iisip yung katwiran ng patotoo. At palakihin na natin yung ating mga anak sa daan ng Panginoon upang kung sila magsilaki na hindi sila mawalay sa daan ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Yan yung train the child, spiritually train, ano? Yan yung pagsasanay sa ating mga anak na palakihin natin sa daan ng katotohanan ng mga saksi na binuhay siya maguli in the third day upang kung sila'y maging matured at mga dalagat binatay, hindi mawalay sa paniniwala sa daan ng Panginoon na kung saan naroon ang Panginoong Jesucristo ay doon tayong lahat. Do you believe the word of God in the name of Jesus in the resurrection, people of Zion, nationwide, worldwide? Amen. Amen. Napakadakila po nung kanyang kalooban at kabutihan sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, dadako na po ako sa vision, sa pangitain, sa lahat ng mga iniimbitahan na nagsisipag-hintay na katulad ko. Kung ano yung paniniwala ng mga banal na apostol, gayon din ang paniniwala nating lahat. The same ang paniniwala nating lahat ngayon. Mga resurrected by God's promise in the name of Jesus in the resurrection. Makasaksi tayo na binuhay siyang maguli in the third day. Ano sabi nung nag-imbita sa atin, mga kapatid at kaibigan, sa Book of Revelation, chapter 22, verse 7, na siya ang hari ng mga hari at hukom ng mga hukom at Panginoon ng mga Panginoon. Ang lahat ng tuhod ay luluhod sa pangalan ni Jesus at lahat ng labi magsasabing si Jesus ang Panginoon ng mga Panginoon, na mga saksi tayo na binuhay siyang maguli in the third day. Yan po ang lahat ng mga labi na nagsasabing si Jesus ang Panginoon ng mga Panginoon. Naunawaan natin yung nag-imbita sa atin na manunubos natin ang tagapagligtas. Nakatulad nyo rin akong kasama ko sa imbitasyon at sa pag-iintay na magaganap sa panahon ng kawakasan. Mga kapatid at mga kaibigan, ano sabi sa atin lahat ng nag-iimbita sa atin? Patulad nyo rin akong kasama sa imbitasyon. Kung ano yung meron ako ngayon, meron tayong lahat ngayon, na sa pamamagitan ng isa, pinasagana at pinagyaman niya ang paniniwala natin lahat. Amen po ba? Amen. Ano sabi niya sa atin lahat, mga kapatid at mga kaibigan? At narito, ako'y madaling pumaparito, mapalad ang tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Sabi ng ating tagapagligtas at manunubos na tinubos tayo sa walang kapuluhang paniniwala ng sanlibutan, madali na siyang paparito, mapalad ang tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. So narinig natin kanina yung pangitain ni Propeta Daniel na ang kanyang kaharian ay hindi magwawakas kundi mananatili magpakailan-kailan pa man, na ang kaharian dito ay tayong mga iniimbitahan ng ating hukom ng mga hukom at hari ng mga hari, mga kapatid at mga kaibigan. Nawa po ay patuloy na dumaloy ang espiritu ng pagkaunawa sa buong sanlibutan. Kapayapaan po ay sumagana sa ating lahat sa pag-iintay at pagbabantay sa muli niyang pagparito at datnan niya tayo mga tapat at mabuting katiwala na nag-iintay sa muli niyang pagparito. Kami po ay nagagalak sa lahat ng mga nakarinig at nakapanood ng programa ng Panginoong Jesucristo, ang Iglesia ng Banal na Bundok na Zion na recorded in heaven. Binabati po namin lahat ang mga iglesia
sa silangan, kanluran, timog at hilaga ng kapayapaan ay sumaating lahat. Isang mapagpalang araw po sa panahon ng kawakasan. God bless people of Zion. Amen. Amen and amen. Thank you, Lord, in the name of Jesus, in the resurrection. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. God bless people of Zion. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Tunay nga mga kapatid at mga kaibigan, nakapuri-puri ang kagandahang loob ng ating Panginoong Diyos at ating nalalaman at pinagtibay sa ating puso't isipan na sa pagsisikap natin na masumpungan ng kaharian ng langit, dumating na sa atin ang kanyang kagandahang loob sapagkat hindi man na ang pakakap sa banal na bundok ng Zion. Patuloy tayong magpasalamat mga kapatid sa banal na bayang hirang. Ipahayag natin mga minamahal. Sa banal na bayang hirang ng ating dakilang Panginoon, pinupuri siya at sinasamba. Inawitan siya na mayroong pasasalamat ng dangal ng kanyang pinagtutuos. Tayo ang bayan niya, mga tupalan, kanyang pastulan, ang banal na bundok ng Zion ng ating Panginoon. Patuloy tayong magtaas ng dakilang pagpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Dakilang Diyos, Ama, na puspos ng kahabagan ng awa, salamat Panginoon, nagagala kami na itaas ang dakilang pagpupuri at pagluwalhati sa iyong kabanay panananggaluban. Amen. Paghuli kami Panginoon na nagagalak na tunghayan ang mga bagay na nasusulat sa aklat ng buhay sapagkat ito ang umaaliw sa amin sa panahon ng kawakasan. Nagagalak kami Panginoon sapagkat patuloy na iyong bayan inihahanda mo sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng aming Panginoong Kristo na aming nasumpungan ang kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli, ito ang magiging wangis ng iyong bayan sa muli ng pagparito kung gayon kami nakatitiyak na ang inihanda mong tahanan sa sangkalangitan ay nalalaan sa iyong banal na bayan. Amen. Salamat Panginoon, nagagala kami na ipahayag ang iyong kagandahang loob sa buong sanlibutan sapagkat ito ang magbibigay ng isang banal at dalisay na kapayapaan sa sinumang tao na ihirangin mo na maging bahagi ng iglesia ng banal na bundok ng Zion. Amen. Purihin ka Panginoon sa iyong banal na lukupan, magbuhat noon, gayon at magpasawalang hanggan sa ngalan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na manunubos ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi ng Amen. 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 Thank you.